Hello mga Tomo! It's me, Kimmy! Welcome back to my channel! Hello po! Long time no vlog po! Na-miss niyo po ba ako? Gusto ko lang po i-share today kung bakit po kami nag-stop sa vlog. Marami po siguro nag-isip na ano na kaya nangyari sa amin? Kamusta na kayo? Bakit kayo hindi nag-upload? May mga natatanggap din po akong ganang comment. Isasagot ko po ngayon kung ano ba talaga ang rason kung bakit hindi ako nakapag-YouTube lately. So, okay, sisimulan ko na po. Reason number 1, naging busy. Naging busy sa pagiging nanay, naging busy rin sa pagiging asawa, at naging busy rin sa trabaho. Nag-iba na kasi yung status, yung mga lifestyle. Ngayon dito, yung tirahan namin, nagbago na kami. Yung sa tingin ko yung last na napanood niyo na vlog, siguro nung baby pa, si Shunki, sa dating apartment namin yon. So, lumipat po kami ng new apartment. Ito, medyo malaki-laki na tong house namin dito. At saka, compared doon sa, dating tirahan namin, bago siya. Yung mga time na yun, nagtipid po kasi kami talaga sobra. Dahil nga pinanganak ko si Shunki, nag-start din kami ni Koya magsama, at saka yung doon din nagpakasal din kami, pero hindi kami nagpakasal pa sa church dahil may mga budget din mga usapan doon, di ba? Sana sa future magpakasal din kami sa church. Ayun. Bakit kami lumipat dito? Okay, sa apartment na to. Nagpalit po kasi ng work si Kuya. Nung una, sa pinagtatrabahuan niya, siguro nakaabot siya ng 1 year. Pero hindi niya yata nagustuhan yung trabaho doon. At saka, nagbalak din kami sana mag-Amerika. Doon sa mother and my sister. Kasi nakatira doon sa Amerika. Pero, nag-isip-isip din kami na ang buhay namin dito sa Japan, gusto lang namin mag-tour doon sa US. So, hindi na kami tumuloy papunta ng US. Dahil, pinanganak na kami dito sa Japan. At saka, dito yung sanay kaming lifestyle namin dito sa Japan. At saka, dito na rin kasi namin pinanganak si Shunki. Kaya, parang na-feel namin na mas the best na dito kami manirahan kesa mag-ibang bansa kami. Tapos, yung isa din yung rason din na kung bakit ako hindi nakakapag-upload, marami din kami naging away. Compare nung couple pa kami ng mga, baguhan pa lang kami, nung hindi naman pa kami kasal pa, na wala pa si Shunki. Yung napapanood niya rin siguro dito sa vlog ko na super sweet kami sa isa't isa. Pero sweet pa rin naman kami sa isa't isa. Pero may mga time na siguro mga 2 taon din yata. Siguro magmula pinanganak ako si Shunki, talagang dun na yung nag-start yung away namin. Halos siguro araw-araw din kami nag-aaway. Marami kaming mga pinagkakatalunan. May mga time kasi nadadown din ako. Nagka-anxiety rin yata ako. Parang yung feeling ko na may anxiety ako. Na nadidepress ako, na nawawalan talaga ako ng gana. Kaya nag-concentrate muna ako na magpagaling mabuti, na pag magbablog ako talaga. Gusto ko kasi yung tuloy-tuloy, yung hindi ako mag-i-stop. Kaya parang anong nangyari, nagpahinga din ako. Magmula pinanganak ko si Shunki, 4 na taon na nakalipas, 4 years old na siya ngayon. Yung mga napapanood yung mga vlog, yung mga baby pa siya dyan, tsaka mga siguro, ewan ko, 1 taon yata. Yung last time na yata na-upload ko na Enoshima, ayan, na siya yun, latest na yun. Bali, mga 3 bago siya yata mag-4 na taon yung vlog na yan. Last year lang po yan. Kumukuha ako ng vlog, pero hindi lang talaga ako ginaganahan mag-edit tsaka mag-upload. Kaya marami ako na-stock na mga videos. Gusto ko rin i-upload pa rin yun. Kaya sana po mga Tomo, kahit maliit pa si Shunki doon, na medyo mga nakalipas ng panahon, i-edit ko po yun at may balak pa rin po kung i-upload yun. Sana po, i-watch nyo pa rin. Pero wag po kayo mag-alala ngayon. Okay naman po kami ni Koya. Sweet pa rin naman kami ngayon sa isa't isa. May mga syempre, kasama rin po kasi sa couple yun, di ba, yung away-away. Pero the best naman talaga na nagbabati. Ayun po. Last reason. Ito, hindi ko kasi alam kung paano ko ikukwento sa inyo.
medyo nag-aalangan din ako kasi about kay Shunki. Kaya napag-usap-usapan din namin mabuti ni Kuya kung ikukwento ko ba talaga sa inyo to. Kasi, siyempre, anak namin si Shunki pero may sarili din naman siya kasing buhay, di ba? Kaya hindi namin alam bilang isang magulang kung hanggang saan namin pwedeng kumbaga, ikwento yung part niya. Kung sa tingin ko, kung ako ay hindi nagbablog, hindi ko siguro ikukwento or kahit kanino na isi-share yung mga problem ko. Pero, alam niyo naman na bago ko ipanganak si Shunki, nagbablog na ako at saka kilala niyo ako. Kaya inisip ko talaga na kailangan ko rin din i-share sa inyo dahil kung magbablog pa rin ako, ipagpapatuloy ko, mapapanood niyo rin naman at malalaman niyo rin. Kaya binalak ko na talaga na ikwento sa inyo. Ayun. Yun yung rason na medyo late ang development ng anak namin na si Shunki. Hindi pa po siya nakakapagsalita ng diretso. May mga nasasabi siyang word na mama, papa, yung sa Japanese na masarap, delicious. Tapos may mga nababanggit siyang paunti-unti. Yun lang po, pero hindi siya yung tawag dito na nakakapag-chika sa amin ng straight, na nakakausap namin siya na mabuti. Pag gusto niya lang kaming kausapin, kakausapin niya kami. Tapos siya hyper kasi siya. Makilos siya sobra sa bahay. Hindi siya pwedeng pabayaan. Kailangan laging may nakamatang matanda sa kanya. May mga part kasi na delikado pag hindi mo siya tinitignan mabuti. Kahit sa mga mall, kailangan talaga na habulin mo siya kasi bigla na lang siyang tatakbo. Tapos sa bahay din, bigla na lang siya papasok sa kusina. May mga ganun siyang mga kilos. Punta na rin ako sa doktor na nakipag-usap ako sa doktor. Sa ngayon, wala pa naman sinasabing sa kanya yung doktor na pangalan, na sakit or anuman. Wala pang sinasabi sa kanya. Ang kasabihan, di ba, pag lalaki daw, medyo late daw ang development daw. Sa ngayon, under observation pa po ngayon si Shunki. Chine-check pa po ng doktor parang kung yung development, kung mag-growth siya, makakahabol siya sa mga kaedad niya. So, 4 na taon si Shunki, pero parang para pa siyang mga nasa 2 taon na bata. May reason din po kasi yun kasi pinanganak ko siya na premature. So, din siya, na GCU siya, pumasok din siya sa incubator. Tapos, parang siguro mga kasing laki lang siya ng Coke. Ganun siya kaliit. Hindi ko rin kasi na-vlog to na-confine din siya ng 20 days sa ospital. Nung naidala ko na siya sa bahay, pinalaki muna siya mabuti. Parang pinadagdag yung weight niya para maiuwi sa bahay. May mga ganong storya po. Kaya ngayon, si Shunki, pumapasok din naman siya sa daycare, pero nagre-rehabili siya. Yung parang tinetraining siya para makakilos mabuti, para makahabol sa mga kaedaran niya, sa klase niya. Yun, kaya dun ako talaga nag-focus sa kanya. Kaya hindi ako nag-vlog muna kasi hindi ko rin alam kung paano ko sasabihin o syempre anak ko gusto ko siyang protektahan kaya ayaw ko siya yung masyadong ilabas sa social media yung mga ganyan. Kaya nag-isip-isip muna ako. Tapos nag-usap din kami ni Kuya about kay Shunki. Malit pa lang kasi siya kumbaga pinakita ko na sa mga subscribers yung face niya, di ba? Hindi ko siya tinago. Iniisip ko kasi noon na ang mother ko ay Pilipina. So, si mama rin kasi mahilig mag-FB. Naisip ko rin na hindi naman kasi, di ba, uso sa Pilipinas yung tinatago yung mukha ng anak. Tawag doon, hindi naman masyado ako nag-alangan doon. Kaya pinakita ko rin sa inyo. Si Shunki, pati yung YouTube, kasali rin siya. Pero ngayon, habang lumalaki rin kasi dito sa Japan, may mga part din kasi na delikado at saka may mga AI na. Kaya inaisip din namin na Kuya, siguro mga hanggang 5 taon ko lang siya ipapakita dito sa YouTube yung face niya. Pag lumagpas na siya ng 5 taon, itago na rin namin yung face niya na wala na rin makakita. Nagbabalak din kami na ganun. Para lang sa kanya yon, para sa privacy niya, at saka para sa safe siya. Dahil nga dito sa Japan,
masyadong independent po kasi mga bata dito, naglalakad papuntang eskwelahan. Hindi na rin natin masasabi kasi 'di ba, iba na rin yung panahon ngayon, medyo delikado na. Hindi natin malalaman yung mga makikidnap, yung pwedeng may mga isipin na masama sa kanya, may mga taong mababait, may mga taong masasama rin, may makakasabi ng hindi maganda sa kanya. Ayaw naman namin yun bilang magulang, hindi namin gusto mangyari yun sa kanya. Kaya nag-usap din kami mabuti na mag-asawa na kung hanggang ilang taon na lang namin ipapakita si Shunki at hindi naman din kailangan na ipakita sa social media na ako ang gusto mag-vlog. Ako ang gusto magpakita sa mga lifestyle ko dito. Pati si Kuya sumasali. Pero yung life ni Shunki, si Shunki na mamimili nun kung anong gusto niyang gawin sa future. Pero kung syempre, kung sasabihin niya sa akin na, Mami, gusto kong makita rin ng mga subscribers mo. Gusto ko rin makita sa vlog, ganyan. Kung si Shunki na magsasabi, baka after mga hindi natin alam, di ba? Pag teenager na siya, ipakita namin siya ulit. Pero ang nasa isip namin ngayon, hanggang 5 muna siya na ipapakita dito. Kaming dalawa na lang muna mag-asawa yung makikita ninyo. Pero yung mga lifestyle, kunyari ko anong ginagawa niya, mga nakatalikod siguro siya, or kaya ilalagyan ko na lang siya ng stamp sa mukha, makikita niyo pa rin siya. Kung yung mga pag nakikipag-usap na siya sa amin, ganun, hindi ko pa lang po masasabi kung ano po yung mangyayari. Hindi ko po kasi talaga ma-imagine kung ano yung mangyayari. Pero basta yun, sa ibang vlog, gusto ko rin po kasi ikwento sa inyo kung ano yung mga benefits ni dito kasi sa Japan. Kung pag meron kang anak na late sa development, makatulong din ako sa inyo kasi may mga idea na rin ako sa mga ganyang bagay. May pwede ako mag-advise sa inyo bilang may experience sa mga ganyan. Sana maitapik ko rin to sa YouTube. At saka baka may mga na nakatira dito sa Japan na hindi marunong mag-Japanese pero nag-aalala sa development ng anak, kung parang late din yung anak ko, paano kaya yung gagawin ko? Paano magre-rehabilitate katulad kay Shunki? Pwede rin ba sa anak ko? Yung mga ganyang mga part, na mga ganyang bagay na topic, pwede rin ko rin po i-share sa inyo. Ayun, ang mga balak ko po. Yan po yung mga reason kung bakit nag-stop po ako sa vlogging. Pero ang masasabi ko lang po, kaya ako nag-gumawa rin din ng video ngayon dahil sasabihin ko rin sa inyo na magi-start na po ako ulit na mag-upload ng mga vlog. Nakapag-desisyon na rin ako sa sarili ko na gusto ko na rin ulit magtuloy bilang vlogger. Sorry ngayon lang kasi ako ulit nagkumuha ng vlog kaya medyo nabubulol ako, tsaka may brace din kasi ako kaya hirap ako magsalita, makipag-usap ngayon. Ayun, yung itong brace ko na rin daw to, sabi ng dentist ko, baka this coming summer matatanggal na rin siya. Kaya sana nga matanggal na rin siya para makapag-chika na rin ako mabuti, hindi ako nahihirapan na nabubulol. Okay, so sana po wag na lang po magsalita ng hindi maganda sa anak namin. Sana bilang mga katomo, na lang po, parang isipin nyo na lang po, ay, ang cute ni Shunki. Ay, sana, Shunki, magsalita ka na. Yung mga ganyang mga cheer na tawag dito, yung mga nakakabigat ng puso na mga comment. Sana po mag-comment na lang po kayo. Ayun po. Basta masasabi ko lang po na mag-upload na po ako ulit ng YouTube. Ulitin ko mag-upload na po ako ulit ng YouTube. Huwag kayo mag-alala. Maraming salamat po sa mga naghintay at saka sa mga nakamiss sa amin, sa mga nagme-message sa akin. Sobra po akong natatouch na kahit hindi ako nakakapag-upload, may mga nakakaalala pa rin sa amin. Ay, sorry, eto, pahabol pala to. Si Kuya rin kasi, nag-iba na rin kasi yung status ng work niya. So, dati kasi, college student. So, marami pa po siyang oras para kumuha ng vlog, kasama ko siya. Sa tingin ko, busy rin kasi sa work. Mga 6 days din kasi pumapasok, Monday to mga Saturday, ganyan. Sobrang busy niya at saka late na po kasi siya nakakauwi dahil may OT siya. Baka hindi rin po siya makasali dito sa pagbablog ko. Minsan-minsan makikita niyo siya siguro dito. Talaga, ang magiging main character ay ako at saka si Shunki habang bago siya muna mag 5 taon. Yan. Kaming dalawa ni Shunki ang main character. Pero ako talaga yung main character. Kung kasama ko siya, siyempre, anak ko, diba? Yun. Pero basta mga hanggang 5 taon, mapapanood niyo siya. Kaya sana po,
Supportahan niyo pa rin po kami. Sana po magustuhan niyo pa rin po yung mga i-upload kong mga videos. At kung meron din po kayo gusto mga i-request na content, okay na okay po. Basta mag-request po kayo. Yung mga kaya ko pong gagawin ko po. Yun. Okay. So, mga toba, pasensya na po. Napahaba pong chika ko. Basta, abang-abang na lang po ulit sa mga i-upload kong vlog. Sana mag-enjoy po kayo ulit dito sa Komi Family. Okay, maraming salamat po sa time ninyo. Hanggang sa mga nanood hanggang huli. Sa susunod na lang po ulit. Okay, sige po. Bye-bye po.